Hi guys, good morning. Good morning sa inyong lahat. And on ko yung camera, yung mic ko. Para marinig niyo ako ng maayos. Ayan! Hello, good morning sa ating lahat. Nakakaloka, nagkakape lang ako ngayon. And unfortunately, si Inday na TSA na naman. Ano yung TSA? Hindi ko alam yung meaning nun, pero pag TSA ka, usually low census at iti-text ka ng an hour or 2 hours before your shift na hindi ka papasok on time. Bali, papasok ka ng late. Either late ng 2 hours or late ng 3 hours. Since ang shift ko ay 12 to 12, papasok ako ng 3 o'clock late ng 3 hours. Nakakaloka. Paid ba yon? Hindi yon paid. Kung may PTO ka, lalagyan nila ng PTO hours mo, yung 3 hours na yon. So, bawas na naman yon sa inyong annual leave. Pero kung sobra yung hours mo for this week, for example, in my case, meron akong OT nung Wednesday or Tuesday ata. No, Wednesday. I'm sorry. Nung Wednesday na 10 hours. So, bale, 7 hours na lang yung magiging OT ko at yung 3 hours ilalagay na dito sa aking sa aking TSA. So, kung sobra naman kayo ng 36 hours, hindi mababawasan yung PTO nyo. Unfortunately, yung 12 to 3 nyo lang ay hindi na siya babayaran. O, di ba? Nakakaloka. Nangyayari talaga yan dito sa Amerika, mga Inday, lalo na pag low census. Ewan ko ba kung bakit itong Amerika na to nakakalurky. Takot na malugi. So, isa yan sa mga parati kong, sinisegue sa mga vlog ko, mga Inday. As in, nakakaloka. Okay? Supposedly, ang process ng pagti-TSA ng mga staff is nasa kamay ng charge nurses. Pero, dapat ang nangyayari is kapag nagti-TSA yung charge nurse or yung pinakapinuno, dapat uunahin muna yung traveler kasi namin is guaranteed sila ng, guaranteed sila ng hours. So, kahit pauwiin sila, nagbabayad pa rin ang ospital. So, instead na hindi sila masusweldohan, pero kumikita. So, kinikip na lang yung mga, kinikip na lang yung mga traveler kasi nga, nagbabayad pa rin yung ospital. So, pangalawa, dapat pinapauwi muna yung mga PRN, pinapauwi muna yung mga hindi full-time. Pero ang nangyayari dito, mga Inday, napapauwi o hindi pinapapasok yung maaga yung mga full-time. So, napapaisip ako kung magba-buyout na lang ba ako ng contract after a few months from now kasi binabaan na ng sobra-sobra yung aming contract buyout. Kasi dati, transparent ako, nasa $36,000 yung aming contract buyout. Pero ngayon, kung aalis ako, kasi nagbabawas yon kada months mo na nandito sa ospital. So, kung aalis ako ng October or November, tapos makakahanap ako ng ospital ng mga sign-in bonus at relocation package, siguro ay ang babayaran ko is less than 4 na lang or less than 5,000, mga ganyan. So, okay na yon for me kung makakahanap ako ng ospital na makakapagbigay sa akin ng magandang sign-in bonus. Kasi pagod na ako sa ospital na ito dahil as in kaming mga international yung natitira, kaming mga international yung kinakawawa, walang kwenta maging isang full-time nurse, halos walang benefits except of course sa mga insurance, yung healthcare insurance, doon lang kami nakakakuha ng benefits. Pero benefit in terms of comfortability at medyo gaan-gaan ng trabaho kasi nga full-time ka compare sa mga travelers at PRN, walang benefits na ganon. Kami ang kinakawawa, in short. Nakakaloka. As in, nakakalungkot, pero wala tayong magagawa. Ganun na talaga yung naging kultura nila dito nung pagkarating namin. As in, kami yung kinakawawa. Nakakaloka, di ba? So, dead makels na doon. Wala tayong magagawa kung ganun na talaga yung trato ng mga tao sa atin. Di ba? So, ang magagawa na lang natin, if for example, yung mga taong nasa
kung nasan man tayo ngayon, kung hindi tayo kayang tratuhin ng tama, is dapat lumipat na tayo or umalis na tayo sa sitwasyon na iyon. 'Di ba? Nakakaloka. As in, nagiging emotional pa ang lola nyo. 'Di ba? Bakit mo ipagpipilitan yung sarili mo sa isang sitwasyon, bagay, or mga taong ayaw sa'yo? So, kung 'di ba? Dapat hanapin mo yung worth mo. Kung sa tingin ko or nararamdaman ko ngayon na hindi ko na nafe-feel yung worth ko sa isang bagay or lugar, so dapat umalis na at magkeme na. Charis! Sige na mga Inday, hanggang dito ko natatapusin yung vlog na to kasi magbablog pa ako ng mga useful content para naman ma-maximize ko yung time na pagkaka-TSA sa akin ng maayos. 'Di ba? At least ma-maximize ko into a useful, English. Sige na mga Inday, para maging useful naman yung pagkaka-TSA sa akin ng 3 oras. Sige na, babush na mga Inday, and have a good day. Bye-bye!